So, yung sunod nating pag-uusapan, mga kababayan, ay ganito po, no? Baka po magtaka kayo ngayon bakit tumalon tayo ng topic. Kasi ganito po siya. Oy, Sir Michael, Michael Ralio. Mega love shoutout po sa iyo, sir. Salamat po, sir, sa super sticker. Thank you so much po. Ngayon, mga kababayan, no, yung ating sunod na pag-uusapan ay patungkol po ito kay Bato de la Rosa. Hmm? Kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Sa ngayon, nagtatago si Bato. Sabi nga ni Robin Padilla kahapon, hindi niya sasabihin kung alaman niya kung nasaan si Bato, hindi rin naman niya sasabihin. Pero ngayon, mga kababayan, ito po ngayon, mga kababayan, ang isa sa mga balita na kung saan po ay si Dumlao, no? Alam niyo naman po, mga kababayan, kung sino si Dumlao. Si Dumlao po, mga kababayan, ay naaresto na po, no? Naaresto na po si Dumlao na kung saan isa po ito sa mga kasamahan ni tawag dito ni Bantag, no, mga kababayan. Si Bantag, si Dumlao, sino pa, si Bato. Yan po yung mga ano ngayon, mga kababayan, no, yung mga hinahanap, wanted yan. Yung mga yan. Kaso ngayon, mga kababayan, ay si Dumlao naaresto na po, no, at nahuli. Diyos ko, mga kababayan, nahuli na si Dumlao. Paano, mga kababayan, kung si Bato naman ang susunod? Patay ka din ha. Nako, Diyos mio marimar, mga kababayan. Ito po yung sabi ni Robin kahapon, no, mga kababayan, na kung alaman daw niya kung nasaan si Bato, hindi daw niya sasabihin. Ito po. Sir, anywhere po si Senator Tanong. Ay, alam po, di ko sasabihin sa'yo. Thank you, sir. Thank you, sir. 'Di ba? Oh. So, ang sabi dito ng reporter, "Sir, meron ka bang mga ano, impormasyon ganyan-ganyan patungkol kay Bato?" Sabi niya, "Kung alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. Kahit alam ko." So ngayon, mga kababayan, ito po si Dumlao. Naku po, Diyos mio marimar. Ah, mm. Dumlao. Nahuli na. Ayan na nga. Ito po, mga kababayan. Arestado si ex-Colonel Rafael Dumlao III, arestado sa pagpatay kay G.Ek Ju. G.Ek Ju ba yan, mga kababayan? Yung isang, ito. Pakinggan natin ha, mga kababayan. Hindi ko siya masyadong i-play dito kasi makaka-copyright tayo. GMA at ABS-CBN, hirap na. Wait lang po ha. Explainer, i-explain daw siya, mga kababayan ng GMA. Ayan. So ito po yun, mga kababayan. Ayan, arestado nitong June 9 ng umaga sa Quezon City. Ang dating police official na si Rafael Dumlao III. Bakit raw? Sa nahatulan kaugnay sa kidnapping at pagpatay sa isang South Korean businessman na si G.Ek Ju noong 2016. So ang sabi pa dito, alinsunod umano ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Court of Appeals. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya. Halos 3 linggong isinailalim sa surveillance si Dumlao. Biruin nyo ha, mga kababayan na matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad na nagtatago siya sa isang bahay sa Pasong Tamo, Quezon City. Biruin nyo ha, mga kababayan, sa Pasong Tamo lang pala siya nagtatago. Actually, mga kababayan, ganito kasi yan. Ang teknikan kasi ng mga pugante ngayon, mga kababayan, hindi po yan magtatago, no, sa bukid. Bakit? Kasi ang isipin agad niyan ng mga otoridad, nasa bukid nagtatago si Bato. Wala. Si Dumlao nasa bukid, si Bantag nasa bukid. Wala, nasa syudad yan. Kasi bakit? Wala namang maghahanap ng isang pugante sa syudad at wala din pong mag-iisip
ng mga otoridad na bakit maraming tao sila at bakit nasa syudad sila. Oo, nagtatago siya sa isang bahay sa Pasong Tamo, Quezon City. Sunod, dahil kasal daw ng kanyang anak noong nakaraang linggo. Kaya pala. Minonitor ng mga operatiba ang kanyang galaw. Para matiyak na siya nga ang kanilang target. Nako po. Nakapansin umano ang mga otoridad ng mga aktibidad sa loob ng bahay. Ayun na nga. Na nagpatibay sa kanilang hinalang naroon si Dumlao. Kaya nga, matapos makumpirma ang kanyang lokasyon, anong sunod? Nagsagawa na ng operasyon ang tactical team. Nako, Diyos ko mga kababayan, mukhang si Bato ata ganyan. Pinasok ng mga operatiba ang bahay, sinira ang pinto. Nako, at inaristo si Dumlao habang natutulog. Nako, ayun, nasa kustodiya na siya ngayon ng CIDG NCR. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang may-ari ng naturang bahay. Nako, kaya nga. Nagsimula ang kaso noong October 2016 nang dukutin ang Korean businessman na si Jik Ek Jo na mga armadong lalaki na nagpanggap na nagsasagawa ng anti-drug operation sa Angeles City, Pampanga. Nako po. Ilang oras matapos ang pagdukot, pinatay si Jay sa loob mismo ng Camp Crame. O kita nyo? Bakit sa Camp Crame? Isinagawang investigasyon, sinabi ng isa sa mga akusadong si SPO4 Roy Villegas. Nako, na si SPO3 Ricky Santa Isabel ang namuno sa grupo. Nako, itinuturo naman sina Santa Isabel si Nooy Police Superintendent Rafael Dumlao III ng PNP Anti-Illegal Drug Group bilang mastermind umano ng krimen. Patay ka diha. Napawalang sala si Dumlao noong 2023 sa mga kasong kidnapping for ransom with homicide o kidnapping with homicide, kidnapping with serious illegal detention at carnapping. Pero noong June 26, 2024, binawi ng Court of Appeals ang acquittal ni Dumlao. Hinatulan siya ng reklusyon perpetua ng walang eligibility for parole para sa kidnapping with homicide at 30 hanggang 35 taong pagkakulong. Para naman sa kasong carnapping na 30 to 35 tapos ito iba pa. Inanunsyo naman noong May 26, 2025 ni Nooy Executive Secretary Lucas Bersamin at Presidential Anti-Organized Crime Commission na 1 million pabuya. Nako, kasi nagtago nga naman. Oo, malaki sigurong bayad nun, mga kababayan, no? Kasi sinayang nila kanilang mga posisyon. Kasabay nito lunsad ang manhunt operation laban sa kanya. Naghain na rin ng red notice laban sa kanya ang Interpol nitong May 2026. Isang patunay na raw na ang pag-aresto ni Dumlao ay achievement ni John Beck, hindi. Na walang sinuman ang nakakahigit sa batas, anuman ang kanyang posisyon o ranggo, ayon sa pahayag ni Remulla. Wow! Star, nagkaka-star si Remulla, ha? The arrest sent a strong message that no one is above the law regardless to rank, position, or former authority. Even though Coronel Dumlao was one of their own. Yeah? So yun po yun mga kababayan, no? Yan po ang balita ng GMA News. So ngayon mga kababayan, ito nga, naaresto na nga si Dumlao. So may possibility ba na si Bato ay maaaresto din? Kasi ganito po yan. Bigyan ko kayo ng technique ha mga kababayan. Ganito po yan. Bakit can't malaman mong maaresto si Bato? Ganito yan. Hindi ako parte ng intelligence. Pero mga kababayan, simple lang naman yan. Sa ngayon kasi na wanted si Bato, lahat ng kilos ng mga anak niyan, asawa niyan, may nakabantay niyan. Binabantayan yan kung saan siya tatawid, saan pupunta, ganun yan eh. Wanted si Bato. Ngayon mga kababayan, may mga magbabantay dyan sa kanyang asawa. Siyempre, susundan yan saan pupunta. Itong mga anak niya, susundan yan saan pupunta. Para marama, kasi imposible naman mga kababayan
na si Bato ay hindi kokontak sa kanyang asawa or sa kanyang pamilya. Napaka-imposible niyan mga kababayan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, itong mga anak ni Bato, itong asawa ni Bato, mga kamag-anak niya, alam nyo, ano yan, may mga naka-surveillance yan. Diyos ko, alam nyo naman, eto nga nasubaybayan nga nila si Dumlao kasi ang mga anak niyan, kasi kasal daw ng anak. So, di ba, biruin nyo, paano nangyari yun? Paano nangyaring ganyan-ganyan? Oo, kasi sinusubaybayan yung anak ni Dumlao. Oo, mga asawa ni Dumlao, anak ni Dumlao, kamag-anak ni Dumlao, di ba? So, ngayon mga kababayan, ganyan din ang mangyari diyan kay Bato, basking kay Bantag, ganyan ang gagawin niyan kasi imposible naman mga kababayan na hindi makipagkita si Bato. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, liliit talaga ang mundo ni Bato. Diyos ko. Kahit makita nyo, walang sumusunod, pero yung mga CCTV niyan sa bawat kanto, bawat kalye, no? Nakatrace yan at take note mga kababayan, si Bato po ay isa sa wanted list ng PNP. Kaya kung sino man ang mga naka-assign na pulis diyan sa bawat lugar kung saan si Bato, yung asawa niya, yung mga anak niya, may mga ano yan may mga CCTV bawat barangay yan, may mga nagmo-monitor yan. Ganun yun. It said that he had a child during the wedding. So, it's late. Diba? Batos, oo, Ma'am Florifin, diba? General Torre is still in MMDA. Oo, makikita yan. At saka mga kababayan, kahit sabihin nyo na, paano yun, Kent? Nasa probinsya. Diyos ko, mga kababayan, kaliit-liit lang ng ano eh. Pero alam nyo, kung ako kay Bato, wag na siyang magbalak lumabas. Wag na siyang magbalak lumabas ng ibang bansa. Bakit? Mabilis siyang mahuli doon eh. Dito na lang siya sa Pilipinas kasi bakit? Pwede pa siyang magtago at kahit saan siya pupunta, no, mga kababayan, makakapunta siya. Kung tatakbo man siya ng China, Hong Kong, Japan, Singapore, Malaysia, Thailand, no, o Vietnam, Cambodia, kung saan man siya doon, hindi niya kasinati yung lugar. Hindi niya kabisado. So may possibility, mga kababayan, na magkaroon siya ng error. Dito sa Philippines kasi, kahit saan siya pupunta, alam niya puro Pinoy 'to, hindi siya matatakot. Matatakot lang siya sa mga pulis. Pero mga kababayan, hindi magtagal yan, maaaresto yan, maniwala kayo sa akin. Sino bang anak ni Bato ngayon na buntis? Sino bang anak ni Bato ngayon na nagkaroon ng asawa? Kasi kung may anak si Bato na manganganak, imposibleng hindi magpapakita yan si Bato sa apo niya. Sabi nga niya, hindi daw siya papayag, no? Hindi daw siya papayag, hindi daw siya susuko kasi nga daw hindi daw niya makikita ang kanyang tatlong apo o kanyang magiging apo, tatlong apo tuloy. Wala pa yatang apo si Bato eh. So yun ang laging dahilan ni Bato. Hindi daw siya susuko kasi nga daw hindi pa niya makikita ang kanyang magiging apo, 'di ba? So, yun po yun mga kababayan, kung nakita ninyo, naku, kung nahuli na si Dumlao. So, susunod na nga ba si Bantag? Ito mga kababayan, gusto kong ibigay sa inyo example. Sa ngayon nahuli na si Dumlao. So, kung mahuli na si Bantag, mukhang liliit na siguro yung mundo ni Bato. Like po tayo, mga kababayan. Ma'am Rose Maurilio, hello po. 'Di ba? Eto nahuli na si Dumlao eh. Malay natin ang sunod mahuli diyan si Bantag. Oo, actually si Bantag mahirap hulihin mga kababayan kasi siyempre tumatanda na, 'di ba? Nag-iiba na hitsura nun eh. Tapos siyempre nagkakaroon na ng bigote 'yon, malay natin pumapayat na, 'di ba? Pero duda ko mga kababayan, ito din kasi ang mali sa atin eh. Ito lang din ang mali kasi sa ating bayan. Na katulad niyan, mga malalaking tao 'yan, malalaking tao, may mga posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Yan ang mali sa atin na siyempre may mga posisyon sa gobyerno yan, tinutulungan din ng kapwa nila politiko, tinutulungan nila ng kapwa nila pulis, o kapwa nila sundalo, 'di ba? Yan ang mahirap sa atin eh. Dapat 'di ba yung ginawa ni Robin, yung pagpatakas kay Bato, sa totoo lang, dapat dun si Robin piniga na yan eh, binartolina na yan eh, tinubig-tubig na yan eh. Kasi yan yung napapanood ko sa pelikula eh, 'di ba ganyan din naman ginagawa ni Robin,
'Di ba nagdadrama-drama naman sila. Nakita ko kasi sa pelikula noon para umamin bubuhusan ng tubig, eh, 'di ba? Para umamin bubuhusan ng tubig. 'Di ba tatabunan ka ng tela dito tapos bubuhusan ka maraming tubig para umamin or else tatanggalan ka ng kuko, 'di ba? Para umamin kung nasaan. 'Di ba dapat alam niyo sa totoo lang pasalamat kayo ngayon kasi si PBBM hindi hindi brutal. No, kung pareho lang kay Digong 'yan si PBBM, pareho lang sila ugali, 'yan si Robin matagal na tinanggalan ng kuko 'yan, kinuryente ng kinuryente, pipigain 'yan, eh. Pipigain 'yan, babartolina 'yan para umamin kung nasaan si Bato, 'di ba? Oo, kung napareho lang kay Digong 'yan, naku, kung narinig ninyo mga kababayan kung anong ginawa ni Digong doon sa kung anong ginawa ni Digong doon sa mga dati, naalala niyo nung nagsabi si Edgar Matubato na si Digong daw mismo, ginamitan daw Armalite yung isang NBI agent kasi nga nahuli nung NBI agent na itong drug addict ay tauhan ni Digong. So ang ginawa ni Digong, pinatay niya yung NBI, prap, nirakrakan daw niya, gumugulong-gulong daw sa likod ng sasakyan, si Digong daw ang bumaril. Biruin mo nandiyan yung otoridad sa likod ni Digong tapos si Digong mismo ang pumatay. Yeah, yun ang sabi, 'di ba naalala niyo sa investigasyon ni Laila de Lima noon sa Senado, sa Kongreso ba yun, sa Quadcom? Na mismong sinabi ni Edgar Matubato. Tapos ang ginawa daw nila noon ng mga nakakahuli sa mga kalukuhan dito sa droga-droga, ang ginawa nila kukunin daw ang katawan ng tao tapos, tatanggalin daw yung laman loob, lalagyan ng semento, para daw hindi mangamoy tapos ibabaon daw nila, 'di ba? Yan yan ang ginawa, grabe 'no? Kaya kung ganun man ang patakaran ni BBBM ngayon, wala talagang magtanggol sa mga kriminal. Bakit? Kay Digong noon kung nakikita ninyo, no, makriminal ka man or hindi ka kriminal, ang estilo ni Digong, pabubutas ang tiyan, tanggalin ang laman loob, palitan ng bato, palitan ng simento, minsan hollow block, 'di ba? Oo, 'yun ang sabi ni Edgar Matubato, at ni Arturo Las Cañas, 'di ba? Kaya grabe 'no, mga kababayan, pasalamat tayong presidente natin napakabait, 'no? Kung kapareho lang kay Digong 'yan, yung teacher nga nagsabi, sinong makapatay kay Digong bigyan ng 50 million, pinadampot, si Sara putang ina ilang milyon ninakaw, bilyon na nga hindi pa rin nahuli-huli. Hindi pa rin nakulong-kulong. Gano'n kabait yung ating presidente. Kahit sabihin na hindi nagtatrabaho, weak leader, bangag, adik, wala. Sabi ni PBBM, hindi mo na pansinin 'yan 'no, trabaho na lang. 'Di ba? Oo, Sir Henry, walang negosyo mga embalsamador doon sa Davao. Bakit? Kasi si Edgar Matubato naging embalsamador, eh. Tatanggalan daw niya laman loob yung katawan ng tao tapos ihulog niya dun sa Laod Quarry, doon daw nila ilibing. Sabi nga niya kay Laila de Lima, "Ma'am, pasalamat ka ma'am, kasi kung tumuloy ka dun sa taas ma'am, talagang ililibing ka namin dun buhay." Rarakrakan daw talaga nila. Kaya sabi ni Laila de Lima, "So totoo ba 'yan?" Oo, sabi niya, "Opo ma'am, utos po 'yan ni Mayor Duterte ma'am." Oo, siya po mismo nagsabi kita niyo mga kababayan, grabe ang katarantaduhan ni Digong, hindi hindi tao. Kaya dapat lang 'no, Diyos ko. Kaya sa ngayon pasalamat yung mga kriminal ngayon, hindi si PBBM mahigpit. Kasi ang inisip ni PBBM, human rights, 'di ba? Kahit sabihin mong kriminal 'yan, may karapatan pa rin 'yang mabuhay, may karapatan pa rin 'yang magbago. Hindi naman lahat ng kriminal mga kababayan ay kailangan patayin. Hindi naman lahat ng kriminal ay papatayin porket kriminal. Ikulong, ikulong, kasuhan, tapos isintensya. O kung ilang taon, o 'pag natapos yung sentensya mo 'di lalaya ka, kung aabutin mo. Katulad kay Dumlao, ilang taon si Dumlao ngayon? Sabihin natin, hulaan natin na sa mga 50 plus, mga 55, 56 si Dumlao, tapos 35 years siyang makulong, add niyo na lang, 55 plus 35, eh, Diyos ko mag-80, mag-90 anyos na siya tsaka siya makakalaya pa. Nakalagay pa naman doon reclusion perpetua. Take note, hindi lang isang kaso niya, yung isang kaso 30 to 35 years ang kulong.
Yung isa naman, reklusyon perpetua, walang kalayaan at hindi pwedeng bigyan ng pardon. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, 'yan ang ano ni Bato na ayaw talaga magpahuli ni Bato kasi nga hindi niya makita ang kanyang apo at take note mga kababayan, sabi mismo ni Bato, ayaw kong umano magpahuli kasi yung anak nga ni Presidente Duterte nahihirapan lumapit, kamahal-mahal ng pamasahe diyan, 'di ba? Kamahal-mahal ng pamasahe, mahal daw pamasahe sa dahig, 'di ba? Oh, tapos sumagot pa itong Robin ko, tol, pauli niyo si Bato tol, sasama ako kay Bato tol, hindi po puwedeng gano'n, walang iwanan tol, yan sabi niyang gano'n, oh. Ngayon, bakit ayaw niyo ipa-aresto si Bato? Bakit ayaw niyong isuko? Natatakot, 'di ba? Kaya minsan mga kababayan, walang mga kuwenta itong mga pulitikong ito. Hanggang kuwento lang 'yan, walang kuwenta. Sabi, "Make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa magpusa sa akin." Pumunta si Trillanes, putang ina, takas kayo, pinapuputok-putok niyo yung likod ng Senado para mag-focus yung tao doon, media doon, para tumakas siya, 'di ba? Hay naku, mga kababayan.